Pero hindi ho ginagalaw yung pong pagbabalik ng taripa o buwis. 35% sa kasalukuyang 15 ng Department of Agriculture. Nasa ating linya, Executive Director ng Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG, mga kapuso, si Sir Jason Kenglet. Sir Jason, kumusta ka na? Magandang umaga sa iyo. Si Orly Tinida dito sa Radyo na TV pa. Sir? Good morning po, Ka-Orly, at sa lahat po ng nanonood ng kanilang programa. Nung una kasi natutuwa tayo. Kahit na 60 days yan, okay lang. Kung mahaba pa yung import ban, mas maganda na rin. Pero may ilang mga sektor ng mga nasa sakahan, parang nagsasabi na parang may silbi ba ito 60 days. After 60 days, saka naman tiyak naman na yung mga naani ay may ipon pa rin. So ibig sabihin baka yung 60 days sapat lang para maubos yung mga in-import, and then after that aangkat na naman ulit. Ano ba talaga sitwasyon sa bigasan, yung usaping bigas, Sir Jason? Opo, ang tingin nga natin sayang yung opportunity na pag-usapan ng economic team, yung panukala ng DA. Nanghihinayang tayo dahil maganda po talaga sana yung pagkakataon na ibalik ang taripa at mag-impose ng import ban. Pero tama po kayo, kung tayo ang tatanungin, mas prefer natin sana na itinaas na lang yung taripa dahil yun po talaga yung punot dulo bakit bagsak yung presyo ng palay, dahil nga po bumabaha tayo ng imported na murang bigas. Yung import ban 60 days, ang sabi natin baka mag-antay lang ang mga importers or i-advance yung pagbili ngayon dahil hindi naman sila nagmamadali sa pag-import dahil marami silang stocks sa mga bodega nila, warehouse. Even ang NFA po, Ka-Orly, hindi namimili ngayon dahil punong-puno rin ang bodega nila. So kung ang tanong po talaga ay yung impact talaga sa farmers, meron, pero yun nga po sana, yung pagbalik sa taripa ang talaga pong hinihiling ng sektor. Magkakaalaman talaga tayo kung October may impact, pero ngayon pala, tama rin kayo, sabi po ng mga farmers, mag-aantay lang yung mga yan dahil hindi naman sila, kumbaga, nangangailangan ng stocks ngayon, ng supply, dahil sobra-sobra ang stocks nila. Kaya po, nababarat ang ating mga farmers sa kanilang... Oo, Sir Jason, tama pala yung binabagit si Sir Montemayor, no? Talagang yun ang gusto natin, yung pag-control sa pag-angkat ng bigas. Pero kung 60 days lang, at itatapat mo pa yun na talagang sobra-sobra ang ating supply. Ang daming inangkat. Marami pa nga hindi nabibili ho sa ating locally produced, sa mga local producer ng bigas. Parang hindi rin ito, parang pinagbigyan lang tayo. Pero yung panahon o yung pagkakataon na kinakailangan nating tulungan yung mga magsasaka sa kanilang inani, mukhang hindi yata eksakto yung timing, Sir Jason. Opo, tapos meron pang sinasabi ng mga importers na baka magtaas ang presyo ng bigas. Kaya nga po, kung baga yung inaasahan nating positibong mangyayari, baka nga magamit pa rin na dahilan para magtaas ang presyo. Gayong alam naman natin ang presyo ngayon sa global market, landed cost ay 24 pesos lang sa imported na bigas. Kaya talagang kahit ano pong isipin natin ay malulugi talaga ang farmers. Kung ang hindi gagalawin ay yung pagtaas ng taripa. Nandun po talaga yung punot dulo ng problema sa panahon ngayon. Sa totoo lang, Sir Jason, huli tayo nagkausap, ang ini-expect talaga ng ilan sa ating mga kababayan, kahit ako, kung meron dapat aksyonan ng Department of Agriculture, yung munang buwis. Secondary na lang yung pagbabawas kung kinakailangan ng pag-aangkat ng bigas. Pero baliktad pala nangyari, no, Sir Jason? Opo, at tayo naman naiintindihan natin ng Department of Agriculture, sila ay nagtulak. Kaya lang yun nga po sa dulo, pag nagbotohan, yung economic team talaga ang mananalo. Sila yung mas nagdidesisyon sa usapin sa taripa at sa pag-aangkat. Yun nga lang po, kaya ang sabi natin, missed opportunity. Maganda sana yung napag-usapan sa presidente. Kaya sinasabi natin, ano kaya yung binibigay na narrative, ano kaya binibigay na impormasyon ng ating economic team sa presidente, kasi malaking bagay po talaga ito, nakakahinayang na sana ay na-action lang kaagad. Sinabi pa nila urgent matter, pero kabaliktaran na nangyari. Yung import ban lang ang ibinigay, pero yung pagbabalik sa taripa, yun po ang hindi na ibigay.
Well, anyway, marami na rin grupo nagpapasalamat kahit papaano sa hakbang pong ito. Yung nga lang, baka naman dapat tingnan kung 60 days ba dapat, o dapat nga raw all year. Hindi, pero alam naman natin, kulang kasi ng ating supply, ang ating pinoproduce. Kaya kinakailangan natin talagang mag-angkat, Sir Jason. Ano? Ang nangyayari lang talaga minsan, sobra-sobra, kaya pati yung local production natin apektado. Opo, ang tingin nga natin kahit buong hanggang Disyembre hindi mag-angkat, walang problema sa supply. Oo Imagine, nga po, mga Orly, 4.8 ang inangkat last year, ngayon 2.5 na pumasok. Ibig sabihin, nasa 7.3 million metric tons yung bumaba ang import. Samantalang, yun nga, sabi nila, bumper harvest pa ng first quarter, talagang sobra-sobra po yung supply. Doon talaga nagka-problema kaya nababarat po ang ating mga farmers sa panahon ngayon. Okay. Sir Jason, huling tanong na lang. May mga nagre-react sa binasa kong balita kanina. Yung tutulungan na rin ng nitong murang bigas meron na program ng gobyerno, yung mga magsasaka. Nangingiti yung iba rito. Wow, ganun talaga kalupit Mga magsasaka may problema sa supply ng bigas. parang hindi kayang bumili. Parang natatawa ka, Sir Jesus. Pati ikaw medyo naaasiwaan. Pero yung talaga malungkot na katotohanan daw nangyayari. Yung mga magsasaka sila pang hindi makabili ng bigas. Tama po yun, pero yun nga po kumbaga yung irony. Ang sinasabi ka ng mga farmers natin, yung iba hindi magtatanim. Kung magtataniman, para lamang sa consumption nila. Kaya po sinasabi nila, hindi naman yung murang bigas ang kailangan talaga nila, kundi yung suporta para maging maganda yung kanilang ani. Nandun po sana yung tulong at hindi po dito sa pagbili ng bigas. Parang nahihiya pa silang pag sinabing tutulungan sila sa pagbili ng bigas, hindi yung pagsuporta sa palay. Kaya medyo medyo mixed reaction ng ating mga farmers. Yung iba nagagalit, yung iba sinasabi parang nakaka-insulto yung ginawa sa kanila. Sir Jason, maraming salamat. Sa ulitin po, ingat po kayo palagi. Thank you po, sir. Maraming salamat po at sa magandang umaga sa kanilang lahat.